Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church, Alangilan. Praise God. Hindi po nagbabago ang ating mensahe. Magpaiba-iba man po ang tumayo dito para magturo. Iisa po ang mensahe natin linggo-linggo, ang purong biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Naniniwala po tayo na ito po ang nag-iisang mensahe para sa ikalalakas ng mga ligtas na. Sino po ditong mga ligtas na? Amen. At naniniwala din po tayo na ito ang nag-iisang mensahe para sa kaligtasan ng mga hindi paligtas kung sila'y sasampalataya. Amen mga kapatid? Ready na po ba tayo sa ating message sa umagang ito? Sa inyo po na mga makakapanood ng mensaheng ito sa YouTube at Facebook, makikilike and share naman po para mas marami po ang makinabang, mapagpala at higit sa lahat, ang maligtas. Amen mga kapatid. Palakpakan nga po ulit natin si Lord. Ang sarap sa presensya ng Diyos. Huwag na nating patagalin mga kapatid. Tayo po ay nasa ating maniwala tayo series pa rin mga kapatid. At sa umaga pong ito, hayaan po natin na tayo po'y mapagpala with our message entitled, Approaching with Confidence to the Throne of Grace. Maniwala tayo na buong kumpiyansa tayong makakalapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Amen mga kapatid, yan po yung gusto ng Lord na paniwalaan natin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess, for we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Kaya po encouragement sa atin doon sa verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Mga kapatid, bilang mananampalataya, sino po ditong mananampalataya na? Tayo po ay ini-encourage na buong kumpiyansa. Huwag mag-atubili, huwag magdalawang isip, huwag magpatumpik-tumpik na lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Gaya po ng isang mapagmahal na ama at hindi po ng isang galit na hukom. Bilang mga mananampalataya, ini-encourage po tayo na lumapit tayo sa ating tatay. Lumapit tayo dun sa ating mapagbiyayang tatay. Huwag po tayong matakot kasi yung tatay na nilalapitan natin, hindi naman po siya tatay na malupit. Hindi po siya tatay na brusko. Amen mga kapatid. Ang kumpiyansa po ito mga kapatid ay kapahingahan at kapayapaan sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Knowing na tayo po ay welcome. Pakisabi nga po sa iyong katabi, ikaw ay welcome kay Lord. Tayo po ay welcome at higit sa lahat, pinahahalagahan tayo ng Diyos. Amen mga kapatid, ikaw ay welcome at pinahahalagahan ng Diyos. Ang tanong po, bakit tayo kumpiyansang makakalapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos? Simple lamang po mga kapatid, yung sinasabi po ng verse natin sa Hebrews 4:14 to 16. Una po, we have a great high priest. Sabi po dun sa verse 14, Therefore, since we have a great high priest who ascended into heaven, Jesus, the Son of God. Ang bawat mananampalataya po ay inaanyayahang buong kumpiyansang lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos sapagkat mayroon tayong pinakapunong pari, si Jesus, ang anak ng Diyos. Amen mga kapatid, yun yung nagbibigay sa atin ng confidence. Kaya tayo may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kasi si Jesus, ang anak ng Diyos, ang pinakapunong pari natin. Review nga lang po tayo ng konti mga kapatid. Di po ba pinag-aralan natin na in the Old Testament, napakahalaga po ng function ng high priest. Ito po'y napag-aralan na natin. Review lang po natin ng konti. Di po ba? In the Old Testament, only the high priest is allowed to enter in the most holy place. Yun lang high priest ang pwedeng pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. Kung saan doon sa dakong kabanal-banalan, meron doong tabing or veil. Kaya hindi pa rin basta-basta or meron pa rin wall na nagdi-divide
between dun sa high priest at doon sa Holy of Holies. Tama mga kapatid? Yung pong high priest, may dala-dala silang handog for himself at para sa mga tao, handog or alay para sa kanilang kasalanan. Dala-dala ng high priest ang dugo ng hayop bilang alay para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng tao at iwiniwisik po yun dun sa mercy seat, doon sa most holy place kung saan nandun yung God's throne. Yan po ay mababasa natin sa Leviticus chapter 16 verse 14 to 15. Yung high priest po, siya yung representative ng mga tao para makarating doon sa Holy of Holies, yung mga alay nila bilang pansamantalang takip sa kanilang mga kasalanan. Ayan mga kapatid, so mahalaga po yung high priest. Ang magandang balita mga kapatid, sa ilalim ng bagong tipan na kinapapailaliman lamang natin. Amen mga kapatid, si Kristo ang ating high priest. Sapagkat inialay niya ang sarili niyang dugo para sa ating mga kasalanan. Maari po ba nating palakpakan si Jesus? Amen mga kapatid, meron tayong high priest. Si Jesus yung representative natin before God. Kaya nga ini-encourage tayo na lumapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Diyos kasi meron tayong high priest. Ang pangalan niya ay Jesus. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 26, if that had been necessary, Christ would have to die again and again ever since the world began. But now, once for all time, He has appeared at the end of the age to remove sin by His own death as a sacrifice. Ang minsanang pag-aalay ni Kristo ay sapat para pawiin ang ating mga kasalanan. Amen mga kapatid, ang gandang balita po niyan. Ganon din ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ. How many times? Once for all. Kaya nga po, wala ngayong pwedeng pumigil sa atin para makalapit tayo sa Diyos because Jesus is our great high priest. Sapat po ang minsanang pag-aalay at sakripisyo ni Kristo para sa kasalanan nating lahat. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 12, but when the priest had offered for all time. Napansin niyo mga kapatid, yung kanina once for all, minsan lamang, magpakailanman or sa lahat ng panahon. But when the priest offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Mga kapatid, malaya or meron tayong kumpiyansang makalapit sa trono ng ating Diyos, sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Kasi si Kristo na anak ng Diyos, ang ating pinakapunong pari, sapat ang minsanang pag-aalay niya ng kanyang dugo para pawiin ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailan-kailan paman. Amen mga kapatid. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, tayo ay pinabanal, ginawang matuwid, inihiwalay para sa Diyos. And by entering God's presence on our behalf, Christ secured our eternal redemption. Ano pong sabi sa Hebrews chapter 9 verse 12? He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, so obtaining eternal redemption. Amen mga kapatid. Sapat po ang ginawa ni Kristo. Wala na po tayong atraso sa Diyos. Yan po ang napakagandang balita. Yang katabi mo sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, wala na yang atraso sa Diyos. Alam mo bang yan ay zero record of sin sa harapan ng Diyos dahil si Kristo yung ating great high priest. Amen mga kapatid. Hallelujah. Si Kristo lamang ang nag-iisang tagapamagitan between God and man. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Ang sarap po natin sa panahon natin ngayon na si Kristo ang ating pinakapunong pari. Sapagkat kung kailangan nating kumonsulta kay Lord, hindi natin kailangan kung kani-kanino tumawag.
Amen mga kapatid, hindi natin kailangan na sa ulo natin ang pangalan ng napakaraming santo na itinilaga ng tao. Mga kapatid, Jesus lamang. Amen mga kapatid, si Jesus lamang sapagkat siya po ang sinasabi ng Bible na tanging tagapamagitan between God and mankind. Wala na pong iba. Amen mga kapatid. Kahit once na nakay Kristo ka, sino po dito ang nakay Kristo na? Wow, praise God. Sabi mo siyang katabi, congratulations. Unlike in the Old Testament na hindi ka basta-basta pwedeng makapasok sa Holy of Holies at paulit-ulit, taon-taon ay nag-aalay ng dugo para matakluban ang kasalanan. Ngayon, dahil kay Kristo, we confidently approach to the throne of grace sapagkat sapat at final ang sakripisyo ni Kristo na nag-allow sa iyo at sa akin na 24/7 makalapit tayo sa ating mapagbiyayang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Ang ganda po ng kalagayan natin mga kapatid. Alam mo bang never na magsasarado sa iyo ang pinto ng langit? Yung iba po, sabi nila, hali kayo, manalangin tayo. Bombahin natin ang pinto ng langit. As if pag marami daw nananalangin, mabawasak. Wala nang pinto ang langit. As if pag maraming nananalangin, magbubukas ang pinto ng langit. Ang magandang balita mga kapatid, dahil na kay Kristo ka, 24/7, bukas ang pinto ng langit para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid, lagi itong nakabukas. Yung trono ng biyaya ng Diyos dahil kay Kristo. Alam mo bang walang magbabawal sa iyo? Walang magbabawal, walang pipigil. Alam mo bang paglapit mo sa Diyos, walang security guard or walang PSG? Wala mga kapatid, walang pipigil sa iyo dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, napunit yung tabing na nagdi-divide between God and man. Dahil kay Kristo, wala na yung tabing. Ano ba yung tabing? Yun yung kasalanan, yun yung naging dividing wall. Kaya nga hindi basta-basta makalapit ang isang makasalanan dahil ang Diyos ay banal. 24/7, maaari kang makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos nang walang takot. Walang inaalala. Amen mga kapatid? Walang takot, walang kahihiyan, or walang pag-aalinlangan na baka itataboy ka ng Diyos. Wala pong ganun mga kapatid. Sapagkat ngayon, dahil sa ating pinakapunong pari, ito po ang magandang balita, sa tuwing tinitignan ka ng Diyos. Alam mo bang ikaw ay apple of the eye ng Diyos? Sa tuwing tinitignan ka ng Diyos, wala siyang ibang nakikita, kundi si Jesus, ang kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. Amen mga kapatid. Ang sarap po ng katayuan natin mga kapatid. Hindi ka itataboy ng Diyos. Sa tuwing lalapit ka sa trono ng biyaya ng Diyos, wala siyang ibang nakikita, kundi si Kristo, ang ating great high priest. At ito yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa. Yung sakripisyong ginawa ni Kristo ay sapat bilang ating pinakapunong pari. Higit ang pag-aalay na ginawa ni Kristo sapagkat siya lang yung umakyat sa langit na dala-dala ang sarili niyang dugo. He is the Son of God. Ang magandang balita mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi po magsasara ang pinto ng langit para sa iyong mga pangangailangan. Yan po yung good news. Dahil si Kristo ang ating great high priest, never na magsasara ang pinto ng langit sa iyong mga pangangailangan. Sino po ditong may pangangailangan? Never na magsasara ang pinto ng langit sa iyong mga hinaing. Sino po dito may mga hinaing? Sa iyong mga daing. Ang iba nga, meron pang mga hugot sa buhay. Amen mga kapatid. Sapagkat si Kristo, our great high priest, ang katugunan ng lahat ng ito. Amen po. Kaya nga sabi dun sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Amen mga kapatid.
Ang magandang balita mga kapatid, hindi lang yan. Si Kristo ang katugunan ng lahat ng ating mga pangailangan, hinaing, daing at mga hugot sa buhay. Ang maganda pa, malayang malaya tayong nakakapasok sa presensya ng Diyos. Amen? Ano pong sabi sa Hebrews 10:19? Kaya nga, mga kapatid, para kanino po yan? Hindi po yan para sa mga tagalabas. Para po yan dun sa mga mananampalataya na pinalalakas ng mensahe ng biyaya. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Confidently, we can approach the throne of God's grace because we are in Jesus, our great high priest. Mayroon tayong direktang access sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang magandang balita mga kapatid, dun sa tronong ito, the supply never runs out. Amen mga kapatid, anuman ang pangailangan mo ngayon kapatid, anuman ang iyong hinaing, anuman ang iyong daing, dahil si Kristo ang iyong high priest, confidently, you can come to the throne of God's grace. Kasi nandun lahat ang ating mga pangangailangan. Amen mga kapatid, palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Dahil si Kristo ang ating high priest, siya lang ang ating tagapamagitan, we can get and enjoy as many blessings as we can as we confidently come to the throne of God's grace. Amen mga kapatid. Parang ang bilis ko yata, Roman numeral 2 na ako. Huwag kayong mag-alala, 1 to 50 po ito. Tapos may seminar pa mamaya, Pastor? Okay. Roman numeral number 2. Why confidently approach the throne of grace? Simply because we have a sympathetic Savior. Ano pong sabi dun sa verse 15? For we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Mga kapatid, si Kristo po na ating pinakapunong pari, hindi po siya malayo sa atin. Hindi po siya from a distance or high priest from afar. Hindi po mga kapatid, nauunawaan po ni Jesus ang ating mga hinaing at daing, ang mga hugot sa buhay. Alam po ni Jesus yan mga kapatid. Relate po si Jesus. Sino po ditong may pinagdadaanan? Di po ba yung pinagdadaanan, part na yan ng ating buhay? Tama? Kung wala ka pinagdadaanan, parang hindi naman normal. So, normal po yun na bahagi ng ating buhay. At ang magandang balita mga kapatid, dahil si Kristo yung ating high priest, siya din yung ating sympathetic Savior, na uunawaan po ni Kristo ang ating mga hinaing at daing at hugot sa buhay. Bakit mga kapatid? Because He Himself experienced human temptation and weakness. Nakaranas din po si Jesus. Alam po ni Jesus, naranasan po ni Jesus yung mapagod. Alam niya yung pakiramdam ng pagod. Alam po ni Jesus yung pakiramdam ng nagugutom. Nagutom din po si Jesus. Sa dami po ng kanyang mga pinupuntahan, sa dami ng kanyang mga tinuturuan, sa dami ng kanyang ginagawa, alam po niya yung pakiramdam ng pagod, alam niya yung pakiramdam ng nagugutom, alam din niya yung pakiramdam ng nauuhaw. Amen mga kapatid? Alam din ni Jesus yung pakiramdam na tuksohin kasi siya mismo ay tinukso. Siya rin ay tinukso. In fact, mga kapatid, mas mahirap pa nga yung pinagdaanan ni Jesus kaysa pinagdaanan natin. Yung po mga pinagdadaanan natin ngayon, hinaing at daing at hugot sa buhay, mas matindi po ang kay Jesus. Si Jesus po mas naging mas mahirap kaysa sa iyo at sa akin. Si Jesus po ay sobrang hirap kasi wala po siyang sariling tahanan. Yung daga, mayroong lungga. Si Jesus, wala siyang sariling tahanan. Nang mamatay po ang Panginoong Hesus, siya ay inilibing sa isang hiram na libingan. Si Kristo ay naging mahirap. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha.
So ibig sabihin mga kapatid, wala po tayong pinagdadaanan sa buhay na ito na hindi tayo nauunawaan ng ating Panginoong Jesus because He is both our sympathetic Savior and our good shepherd. Amen mga kapatid, mabuti ang puso ni Jesus para sa atin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mabuti ang puso ni Jesus para sa iyo. He is both our sympathetic Savior and our good shepherd. Kilala tayo ni Jesus. Kilala ka ni Jesus. Kailanman hindi ka niya itataboy. Inaalagaan at iniingatan ka ni Jesus. At hindi ihaalaw ni Jesus na ikaw ay mawalay sa Kanya dahil lamang sa iyong mga pinagdadaanan. Amen mga kapatid? Sa iyong mga hiling, hinaing, at daing at hugot sa buhay. Ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 38 to 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither the height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Hindi po iaalaw ni Jesus na kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ay mahihiwalay ka sa Kanyang presensya. Ito pa ang pangako ni Jesus sa John chapter 10, verse 27 to 30. "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa." Sino po dito ang tupa ni Jesus? Wow, nakikilala ko sila. Alam mo bang personal na kilala ka ni Jesus? Gaano ka ka-personal na kilala ni Jesus? Alam ni Jesus ang iyong pangalan and even the number of your hairs ay bilang ni Jesus. Ganyan po tayo kakilala ni Jesus. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen mga kapatid. Si Kristo po ang ating great high priest. Siya rin ang ating sympathetic Savior at anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon ay hinding-hindi ito makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo para sa iyo at para sa akin. At tinitiyak mismo ni Kristo na siya ang mag-iingat at nag-aalaga sa iyo at sa akin. Amen mga kapatid, hindi ko po pangako yan. Yan po si Jesus mismo ang nagsabi. Si Jesus ang ating mabuting pastol at hindi niya hahayaan na ikaw na kanyang tupa. Again, sino po dito mga tupa ni Jesus? Dahil si Jesus ang ating mabuting pastol, hindi niya hahayaan na ikaw na kanyang tupa ay manlupaypay, manlumo, malugmok, at kung kani-kanino lumapit at kumapit at magpa-impluwensya. Amen mga kapatid, mahalaga ka kay Jesus at hindi niya hahayaan na ang buhay mo ay magkakesera-sera. Amen mga kapatid, yan po masarap sa ating Panginoon, hindi lang natin siya dakilang or pinakapunong pari, hindi lang siya sympathetic Savior, but at the same time, He is our good shepherd. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 15, Verse 5, "Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus." Amen mga kapatid, buong kumpiyansa po tayong makalalapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos sapagkat si Kristo lamang ang tagapamagitan natin sa Diyos. Kaya nga malakas ang loob ng sabi ni Jesus dun sa John chapter 14, verse 13 to 14. Sabi ni Jesus, "And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it." Kaya po ganyan kalakas ang loob ni Jesus na sige, humingi kayo. Maari kayong humiling ng anuman sa pangalan ko at gagawin ko ito. Bakit? He is the only way to the Father. John 14:6 mga kapatid. All of God's promises are already yes in Christ. Amen mga kapatid, siya lang yung tanging pamagitan. Hindi po tayo magiging trespassing sa paglapit natin sa Diyos. Hinding-hindi ka itataboy ng Diyos sapagkat ikaw ay anak
ng may-ari ng lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay sa mundo at sa kalangitan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Thank you Lord. Gaano po kahalaga na tayo'y na kay Kristo? Mahalaga po ba na tayo'y na kay Kristo? Mahalaga mga kapatid. Nung mga isang buwan nang nakalipas, meron po kaming napuntahan na recreation and resort. Malapit lang, dyan po sa Balete. Pagtapat po namin dun sa gate, meron agad dalawang malaking katawan na security guard na lumapit sa amin. Ang sabi niya, "Ma'am, ano po ang purpose ninyo at pupunta kayo dito?" Sabi namin sasabihin ko sana gahanap kami ng away Ang sabi ko po dun sa mamang malaking katawan, magda-dine-in po kami. Kasi pwede ka rin kumain dun sa loob. Magda-dine-in po kami. Sabi nung mama, "Ilan po kayo sa sasakyan?" Pinababa pa yung windshield. Binilang kung ilan kami. 3 lang naman kami. 3 po kayo. Meron po kayong ID? Oy, di binigay ko yung aking pangmalakasang ID. Binigay. Iniwan sa kanya yung ID. Nung makapagbigay ako ng ID, binigyan ako ng passes nung guard na makapasok. O sige po, pasok na po kayo. Mga kapatid, ganun din po sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Your identification matters. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng permiso. Ang magandang balita, dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang ID mo. Tama mga kapatid? Yan ang identification mo. Sa totoo lang, yan yung best title na mayroon ka. Hindi po masama na marami tayong mga letters sa ating mga pangalan. Di po ba pagka nakakatapos tayo ng isang degree, may kadugtong na letra, yung ating mga pangalan. Pero alam mo ba, yung titulo na ikaw ay anak ng Diyos, yan yung best title na mayroon ka kapatid. Amen. At yan yung nagbibigay sa'yo ng passes or pahintulot para confidently ay makalapit ka sa trono ng ating Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit mayroon kang boldness and confidence ng paglapit ay dahil lamang sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Yan po kasi yung nagbigay sa atin ng permiso. Yan yung nagtanggal nung harang between God and men. Jesus became our great high priest. Kaya talagang nagmamatter yung personal relationship kay Kristo. Amen mga kapatid. Kaya nga po sa tuwing matatapos tayo ng pangangaral, nag-i-invite po tayo sa mga nakikinig at nanonood. Gusto mo bang magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo? Kasi yun lang po yung nagmamatter. Itong relasyong ito ang nagbibigay ng direct access mo para sa trono ng biyaya ng Diyos. Nais po kasi ng Diyos ay bukas na communication. Amen mga kapatid. Bukas na komunikasyon para maging source ng lakas mo. Hindi yung sumasamba ka lamang from afar. Jesus is our sympathetic Savior, kaya't mamahinga po tayo. Amen? Pumalagay po ang ating loob sa lahat ng resulta ng tinapos niyang gawa doon sa krus. Amen mga kapatid? We confidently come to the throne of God's grace kasi meron tayong great high priest. Ano nga pong pangalan ng great high priest natin? Si Jesus. Meron din tayong sympathetic Savior. Ano pong pangalan? Na nakaka-relate sa ating mga pinagdadaanan at ang kumpiyansa natin ay nandoon sa location na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Amen? Nasa ang lokasyon ka ba ngayon? Ikaw ay nakay Kristo. Amen mga kapatid? Ikaw ay nakay Kristo kasamang pinaupo sa kanan ng Diyos. Mahalaga po yung tamang posisyon mga kapatid. Yung tamang pwesto. Sino po dito ang nag-enjoy manood ng basketball? Sa basketball po, napakahalaga ng tamang posisyon. Kasi yung player na nasa tamang posisyon, siya ang laging makakakuha ng rebounds. Siya makakakuha ng bola. Kasi bakit? Tama ang kanyang posisyon.
Ang magandang balita mga kapatid, nilagay ka ng Diyos sa tamang posisyon. Nilagay ka kay Kristo. At dahil na kay Kristo ka, you can get as many blessings as you want. Dahil inilagay ka ng Diyos sa tamang posisyon, ikaw ay na kay Kristo. Pinaupo kang kasama ni Kristo at the right hand of God. Natutunan natin mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng right hand of God? You are in the best seat in the house of God. Di po ba yung right hand of God means this is the place of highest honor and privilege. Wow, napakaganda ng pwesto mo, kapatid. Kaya nga tayo ini-encourage, let us come with confidence to the throne of God's grace. Bakit? Nasa tamang posisyon ka. Ikaw ay nilagay ng Diyos kay Kristo. At dahil na kay Kristo ka, ikaw ngayon ay may direct access sa trono ng biyaya ng Diyos. This is a throne of grace. Hindi ito trono ng judgment. Hindi ito trono ng paghatol. Tama mga kapatid, hindi ito trono ng pagpaparusa, pagpapahirap at pagpapakasakit. Ito ay trono ng biyaya ng Diyos. At doon ka inilagay ng Diyos. It is a place of grace and mercy, not condemnation. Kaya nga pong sabi sa Romans chapter 8 verse 1, ano pong sabi sa Romans 8:1? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen mga kapatid, maaari po tayong lumapit sa Diyos without hesitation for any reason, particularly in time of need. In time of trials. Sino po dito may mga trials? In times of problems. In times of overwhelming circumstances. Pag kailangan mo ng decision making, maari kang lumapit sa Diyos nang walang pag-aalin-langan. Kaya nga po si Jesus lagi siyang may invitation. Ano po yung invitation lagi ni Jesus? Come. Ano pong sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30? Ano sabi ni Jesus dyan? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yan po ang masarap na tayo ay nakay Jesus. Yan po yung paanyaya ng Diyos upang makasumpong tayo ng spiritual relief para po sa ating mga kabigatan at overwhelming circumstances sa buhay sa pamamagitan ni Kristo na nakakaunawa at nakaka-relate sa ating mga kahinaan. Our sinless example na kahit siya mismo ay tinukso sa maraming paraan, yet He did not sin, but sympathizes with our struggles. Amen, mga kapatid. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Tandaan po natin, anuman ang maging panahon, anuman ang maging sitwasyon, anuman ang pagkakataon, Jesus always sympathizes with us. He understands. Amen, mga kapatid. Siya po yung ating faithful Savior na lagi pong nakakaunawa. He relates. He moves. Kaya nga kay Kristo, may direktang access tayo sa trono ng biyaya ng Diyos na uunawaan tayo ni Jesus. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon mga kapatid. Hindi ko po alam kung ano yung mga struggles na mayroon kayo. Mayroon din po ako niyan. Hindi nyo rin alam, pero alam ni Jesus, our sympathetic Savior. Amen mga kapatid. Amen po ba? Si Kristo po ay hindi wapakels lang sa buhay mo, sa buhay ko. Hindi po. Si Kristo po ay hindi nonchalant. Sabi nga ng mga Gen Z. Si Kristo po ay hindi nonchalant. Amen mga kapatid. Siya po ay nagmamalasakit. Sabi ng 1 Peter 5:7. He provides a way out. Sabi ng 1 Corinthians 10:13. At ang magandang balita mga kapatid, yung pagsubok or mga overwhelming circumstances na maaring pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko sa kasalukuyan, yan ay temporary lamang. Amen mga kapatid? Yan po ay temporary lamang at ang magandang balita at pangako ng ating sympathetic Savior sa 1 Peter chapter 5 verse 10, siya mismo, the God of all grace, will Himself strengthen you, restore you, and support you. Amen mga kapatid, yan po ay pangako ng ating sympathetic
Savior. Sa John 10:29, we are nourished and cherished by Jesus kasi ikaw ay niregalo ng Diyos para kay Jesus. Amen mga kapatid, ikaw ay inaalagaan, ikaw ay pinalalakas, iniingatan, chine-cherish ka ni Jesus kasi ikaw yung pinakamagandang regalo ng Diyos para kay Jesus. Tignan mo nga po at tapikin mo nga po yung katabi mo na pinakamagandang regalo ng Diyos para kay Jesus. Amen mga kapatid, meron po ba tayong natututunan? Recap nga po tayo. We confidently approach the throne of grace simply because, Roman numeral number 1, we have a great high priest. Ano nga pong pangalan? Jesus. Number 2, we have a sympathetic Savior. Ano pong pangalan? Jesus din. And Roman numeral number 3, we have a promised blessing from God. Kaya nga po ang encouragement sa atin sa verse 16, sabi po dun sa verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Buong kumpiyansa tayong makalalapit sa trono ng biyaya ng Diyos sapagkat ang ating paglapit ay nagre-resulta ng habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Mga kapatid, ang trono po ng biyaya ay lugar kung saan nakalalapit tayo sa Diyos ng walang takot, pag-aalinlangan, habang tinatanggap natin ang pangakong pagpapala na nagmumula sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid, ano po yung mga promised blessing? Number 1, naglagay lang po ako dito ng ilan, pero napakadami mga kapatid. Mercy. Po bang ibig sabihin ng mercy? Is God not punishing us as our sin deserve? Not getting the judgment we deserve. Sa madalit sabi, mga kapatid, pag sinabing mercy or habag ng Diyos, ito'y ang hindi pagbibigay ng Diyos ng parusa para sa ating kasalanan. Tama po? Ano po bang deserve natin? We deserve judgment. We deserve death. But instead of judgment and death, God gave us eternal life and no condemnation. God delivered us from our judgment. Kaya nga po sabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 30 to 31, kapag nangyari na ang lahat ng ito at kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Bakit? Siya ay mahabagin. Yung pong Diyos na nangako in the Old Testament, yung Diyos na mahabagin in the Old Testament, siya pa rin yung mahabaging Diyos sa panahon natin ngayon. Kasi siya ay Diyos na hindi nagbabago. Salamat dahil kay Jesus, kinahabagan tayo ng Diyos. Amen mga kapatid, kinahabagan po tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo dun sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, sabi po sa 1 Timothy, kahit na nung unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos. Amen mga kapatid. Siya pa rin ba yung Diyos na mahabagin in the Old Testament? Siya pa rin yung Diyos na mahabagin in the New Testament. We have all sinned. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. Totoo po ba yan mga kapatid? Totoo naman po yan. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned. Wala pong pwedeng magmalaki sa atin na tayo ay mabait, na tayo ay maraming good works. Kasi ang totoong sinasabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mga kapatid, yan po ang kalagayan natin. Iyan ang kalagayan natin. At dahil dyan, we all deserve death and eternal judgment in the lake of fire. Sa totoo lang po mga kapatid, every day ng buhay natin, we lived as an act of God's mercy. Amen mga kapatid. Kasi kung ibibigay po ng Diyos, kung ano yung deserve natin, lahat tayo condemned for eternity.
Amen mga kapatid. Kaya nga po ganito yung panalangin ni David eh. Sabi sa awit 51, 1 and 2. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sabi sa verse 2, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Ano pong napansin natin dun sa verse mga kapatid? Hindi ka po yan ay panalangin ng pagmamakaawa sa habag ng Diyos na huwag ituloy o ibigay ng Diyos ang hatol para sa Kanya. Thank God for His mercy. Amen mga kapatid. Thank God for the finished work of Jesus on the cross and resurrection. Hindi natin kailangang magmakaawa upang hingin ang habag ng Diyos sapagkat ang magandang balita dahil kay Kristo, kinahabagan tayo ng Diyos. Amen mga kapatid. Salamat talaga sa habag ng Diyos. Salamat talaga sa tinapos na gawa ni Kristo, kinahabagan tayo ng Diyos. Amen mga kapatid. Siya ay Diyos na mahabagin noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya nga sabi dun sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. Amen mga kapatid. Great is thy faithfulness. Siya po yung Diyos na mahabagin noon, siya pa rin yung Diyos na mahabagin ngayon, at siya pa rin yung Diyos na mahabagin magpakailan-kailan paman. Amen mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, ano pa po yung promised blessing? Grace. Alam na po natin, ano ba yung ibig sabihin ng grace? God's unmerited favor. Receiving God's unmerited favor and enabling power for our daily life. Ibig sabihin, God's unmerited favor, yan is God blessing us despite our unworthiness. Receiving God's unmerited favor and enabling power for our daily life. Meron po tayo niyan sa Tagalog. Ito po'y alam na alam natin sa Tagalog. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang pagpapala at pabor na matatanggap natin para sa ating kaligtasan at buhay Kristiyano habang nang hindi binabayaran, pinagpapaguran at kahit hindi tayo karapat-dapat. Perfect definition po yan ng grace. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang lahat-lahat na walang hinihinging kapalit mula sa atin na mga hindi naman karapat-dapat ng kahit na ano. Amen mga kapatid. Ang mabubuting nararanasan po natin mga kapatid ngayon ay resulta lamang ng kagandahang loob ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid. God deserve natin, we deserve nothing from God, nothing good from God. God does not owe us any good thing. Wala rin pong utang na loob or responsibilidad ang Diyos para sa mabubuting bagay para sa atin. Ang mabubuting bagay na nararanasan natin ay resulta lamang ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2 verse 5, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Yung kapuspusan ng Diyos, siya ay punong-puno ng kagandahang loob at tayo ay binigyan ng Diyos ng abot-abot na kagandahang loob. Sabi ng John chapter 1 verse 16. So ibig sabihin, pinaburan po tayo ng Diyos. Amen mga kapatid. He shows us approval and boldness in blessing us with good things that we do not deserve and could never earn. Wow, salamat sa ating mapagbiyayang Diyos. Kaya mga kapatid, yung mercy at grace, hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Sila po'y magkarelasyon at hindi sila pwedeng maghiwalay. Sapagkat yun pong habag at kagandahang loob ng Diyos ang bumubuo sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga po tayo inaanyayahang lumapit
sa trono ng ating mapagbiyayang Diyos upang matanggap natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon na ating pangangailangan. We deserve judgment, but in Christ, we receive mercy from God and delivered us from judgment. Sa pamamagitan po ni Kristo, natanggap po natin ang ating walang hanggang kaligtasan. Ano pong sabi ng Hebrews chapter 5, verse 9? And having been perfected, He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Ano pa po yung natanggap natin? Ephesians 1:7, forgiveness of sins. Sabi sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Ano pong tawag natin sa lahat ng yan, mga kapatid? Lahat po yan, all are gifts of grace. Dahil kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kay Kristo, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Ikaw ay matuwid, ikaw ay banal, ikaw ay tagapagmana, ikaw ay pinagaling, ikaw ay pinalusog, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay kumpleto at hindi magkukulang sa mabubuting bagay. Amen, mga kapatid, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Amen, mga kapatid, dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ang perfect example po ng mercy and grace ng Diyos, yung storya ng prodigal son. Amen, mga kapatid? Di po ba pagbalik ng prodigal son, anong ginawa ng ama? He shows mercy by not rejecting or punishing his son. Ano pang ginawa ng Diyos? Kinahabagan niya at the same time, pinagkalooban niya, nilagyan niya ng balabal at binigyan pa ng singsing. Ipinagpiesta pa, isinelebrate ang kanyang pagdating. Deserving ba yung prodigal son? Hindi naman siya deserving. Pero dahil mapagbiyaya ang ating Diyos, ganun ang ginagawa niya sa kanyang mga anak. Amen, mga kapatid. Essentially, tayo po ay iniligtas ng habag ng Diyos sa parusa. Samantalang ang kanyang kagandahang loob naman ay nagbigay sa atin ng lahat ng mga pagpapala at pabor na hindi naman natin pinagpaguran at hindi rin tayo deserving. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Last, number 3. Ano pa yung blessing, mga kapatid? Well-timed help. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung tulong ng Diyos sa atin hindi nahuhuli. Ang tulong ng Diyos ay tiyak. Tama, mga kapatid? It never late and it's on time. Ang tulong na nagmumula sa Diyos ay tiyak, hindi nahuhuli at laging nasa oras. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, si Lord, lagi naman siyang tumutugon. Lagi po siyang nagre-respond sa anumang ating hiling at mga pangangailangan. Kung minsan lang, akala natin wala. Relate tayo, mga kapatid. Kung minsan lang akala natin wala, kasi gusto natin minsan pag nag-pray tayo, ito na. Ura-urada, yung pag nag-pray tayo, babagsak na agad sa harapan natin. At pag hindi nangyari yung mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan natin at sa time frame natin, ang feeling natin, hindi yata tumugon si Lord. Hindi ganon, mga kapatid. Ang problema sa atin, naiinip tayo. Sabi mo sa katabi, naiinip ka lang. Huwag po kayong mainip, matatapos na tayo. Yan po yung problema sa atin, naiinip tayo. Pero hindi po nangangahulugan na hindi tumugon or walang tulong na ipinadala ang Diyos. Iba lamang po ang time frame ni Lord. Kaya nga sabi dun sa Isaiah, diga, my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. Amen, mga kapatid? So tandaan po natin, sa bawat pangangailangan natin or tulong na kailangan natin or hinihingi natin sa Diyos, hindi po nahuhuli ang tulong ng Diyos. Sabi po sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Wow. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Sabi mo sa katabi, huwag kang mainip, kapatid.
Amen po mga kapatid. Sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 3, "For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false, though it linger." Ayun. Wait for it. Wait lang kapatid. Wait for it. It will certainly come and will not delay. Amen? Sa ibang translation nga, sabi doon, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Amen, mga kapatid? So, ibig sabihin po, mga kapatid, hintay lang po tayo. Huwag tayong mainip. Kasi ang tulong na nagmumula sa Diyos ay tiyak, hindi nahuhuli, at ito ay laging nasa oras. Amen. Closing na ako mga kapatid. In closing, tandaan po natin bilang mananampalataya, inaanyayahan po tayo na buong kumpiyansang lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Sapagkat doon po available or masusumpungan natin ang awa at pagpapala or kagandahang loob ng Diyos sa panahon ng ating mga pangangailangan. Tandaan po natin, dahil sa tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay, lahat ng pabor at pagpapala ay naging available para sa iyo at para sa akin. Maniwala tayo. Tanggapin at angkinin ng buong kumpiyansa na maaari tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Maikling application lamang mga kapatid, paano po natin mapapractice yung approaching with confidence to the throne of grace? Simple lang mga kapatid, number 1, stop trying to hide. Ibig sabihin, lumapit tayo sa Diyos with all weaknesses and failures. Sabi nga po dun sa 2 Corinthians 9:8, diga po, "And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound." Amen? Huwag po tayong mahiyang lumapit kay Lord. Tanggap po tayo ni Lord, kasama ang ating mga kahinaan at ang ating mga kapalpakan. Amen mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 12:9-10, yan po yung patutuo ni Pablo. "That is why, for Christ's sakes, I delight in weaknesses, insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Amen mga kapatid. Pangalawa pong practical or application, make time for the throne. Ano pong ibig sabihin? Prioritize po natin yung makipag-usap tayo kay Lord over our business. Business or business. Amen mga kapatid. Ano man po yung ginagawa natin, kausapin po natin si Lord. Amen? Kasi si Lord naman po ay lagi nating kasama at ang maganda po kay Lord, lagi po siyang nakikinig. At dahil ang Diyos ay nakikinig, siya ay tumutugon. Amen mga kapatid. Last, number 3, cling to Jesus. Ano ibig sabihin ng cling to Jesus? Magtiwala ka sa iyong sympathetic Savior. Amen mga kapatid, sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Manatili po tayong nagtitiwala kay Jesus. Kaya po ang ganda ng series natin maniwala tayo. Manatili tayong nagtitiwala kay Jesus sapagkat He knows and understands us in all things. Nauunawaan po tayo ni Jesus. Amen mga kapatid? Ito po yung baunin natin na take away mga kapatid. Maaari po bang sabay-sabay po nating basahin yung ating take away? 1, 2, 3, go. "Dahil kay Kristo, naniniwala ako na buong kumpiyansang makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kung saan naroon ang awa at pagpapala na tutulong sa akin sa panahon ng aking pangangailangan." Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4-5, yan. "But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by grace that you have been saved." Ang ganda rin po niyan sa Tagalog, mga kapatid. "Subalit napakasagana ng
Habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Palakpakan po natin si Jesus, mga kapatid. Pira-piraso ng tinapay.